Ang islang may isang mata. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon ng mga mangingisda, may isang binata na nagngangalang Aki na sobrang tamad. Nakahiga lang siya doon sa kaparehong gula-gulanit na kama mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Aki, may paparating na bagyo, matutulog ka pa? Yaan mo na. Marami pang abandonadong barong-barong at kubo ang nayon na ito. Lilipat na lang ako doon kung wala nang isang ito. Ay, bahala ka. Paano ka nakakahiga sa kama buong araw? Malapit nang maubusan ng pagkain sa panahon ng anihan. Paano mo planong mabuhay sa taglamig? Huwag kang mag-alala. May maisip din akong paraan pagdating ng taglamig. Bakit hindi ka maghanap ng gagawin? Ikaw na ang pinakamahirap na tao sa nayon. Araw-araw naman ako nagtatrabaho. Buong araw ako nananalangin sa Diyos na palayain ako sa kahirapan. Kapag dinidig ng Diyos ang aking kahilingan, agad niya akong bibigyan ng kaligayahan at ng masaganang buhay. Makikita mo. Ako, hindi ko na alam ang sasabihin ko sa'yo. Kailangan kong magpabakuran na mabilis. Pagpatuloy mo lang pagdarasal dyan. Sino naman kasi nagsabi sa inyo? Bahala kayo kung anong tingin nyo sa akin. Balang araw, yayaman din ako. Bakit walang pumunta sa dalampasigan ngayon? Napakagandang hapon, ngunit wala kahit na sinong tao. Yan si Aki, ang pinakamatamad sa baryo. Nagtataka pa siya kung bakit walang tao sa dalampasigan ngayon. Nagtatrabaho ang mga magulang natin, tapos siya hindi. Haha, napakatamad talaga. Tara, sabi ni nanay, huwag tayong lumapit sa kanya at baka mahawa tayo sa katamaran niya at lumaking maging mahirap gaya niya. Palagi kayo nagsasalita ng masama tungkol sa akin. Hintayin nyo lang. Mag-iiba din ang buhay ko. Magkakaroon ako ng malaking bahay, may malaking pinto, at isang kaha na puno ng pera. Naka, parang maling isla ang napuntahan natin. Parang hindi ito isla na may isang mata. Naku, nandito na tayo. Dito na lang tayo manatili. Di mo ba alam? Baka ito talaga ang islang may isang mata. Ano sabi nila? Isang mata? One Eye Island. Bakit may kakaibang pangalan ito? At ang lugar na ito ay hindi ang islang may isang mata. O kung ano, sigurado, naligaw ang mga taong ito. Nako, parang mali tayong lahat. May nakatayong dalawang mata dyan. Tara, iikot natin ang barko. Marahil may ilang libong milya pa bago tayo makarating doon. Taka, akala ko nandito na tayo. Sayang na pagdadala ng barko dito. Sayang ang oras. Tara na. Bakit kakaiba ang mga sinasabi nila? Lalaki may dalawang mata. Siyempre, isang normal na tao lang ang may dalawang mata. Anong sekretong hinahanap nila? Teka Manong, bakit kayo huminto sa kalagitnaan at aalis ka agad? May ibebenta ba kayo? Bibili ako. May gusto kang bilhin? Meron kaming lahat sa isla. Ako nang bahala sa inyo. Hindi kami mangangalakal dito. Puro dalawa lang ang matang nandito. Di ba? Oo naman. Bakit mo na itanong yan? Sinong walang dalawang mata? Kung ganon, hindi ito ang lugar na nais namin puntahan. Kailangan na namin magpaalam kung ganon. Kailangan namin umalis bago magdilim. Magdidilim na. Dapat kayo maghanap ng matutuluyan. Kung pupunta ka ngayon sa dagat, hindi ka makakakita ng ibang isla sa gabi. Kung ano man ang mangyari, wala kang makakain o wala kang matutuluyan. Malaki ang barko natin. Maraming espasyo para makatulog. Mayroon din kaming sapat na pagkain. Kailangan na nating umalis agad. Hindi namin binibisita ang isla kung may mga taong dalawang mata. Bakit kakaiba ang mga sinasabi mo? Bakit ay iba ng mga taong dalawang mata? Hinahanap namin ang islang may mga taong isa lang ang mata. Malayo-layo yun mula rito. Mga taong isa lang ang mata?
Bakit kakaiba sila? Hindi naman kakaiba. Sabi nila, isa itong lugar na dapat puntahan. Lililangin ko ang isang tao sa mga taga doon. Kung gagawin ko siyang pang-aliw, tsak, kikita ako. Tingnan ninyo! May nahuli akong taong may isang mata. Kakaiba sa buong mundo. Isang pirasong pilak lang. Makikita nyo na ang nilalang na ito. Hali kayo! Ang yaman na ni Aki ngayon. Puno ng pilak ang kaon niya. Saan kaya nakuha ni Aki ang nilalang na yan? Buong buhay ko nangisda ako, araw at gabi. Hindi ko magawang makalikom ng ganyang karaming pera. Akala ko nagyayabang lang siya. Ngayon ay totoo na. Hindi niya na kailangan magtrabaho. At mas mayaman pa rin siya kesa sa atin. Isang lugar na dalawang mata ang karaniwan. Siguradong mamamanga sila sa isang taong isa lang ang mata. Maraming kita yun. Tingnan natin kung sino ang magsasabing wala akong silbi ngayon. Maging abala lang kayo dyan. Wow, ang galing ko naman. Hindi matutumbasan ang pagsusumikap niyo dyan kung wala kayo ng kung ano meron ako. Katapusan na ba ng mundo? Ang tamad na si Aki ay naglalayag na ganito kaaga. Hindi ako makapaniwala. Mukhang may paparating na malakas na bagyo. Kung mapagtatanto nga ng tamad na si Aki, mukhang aabot ito ng 3 araw. Siguro nagbago na siya. Siguro alam niya na kailangan niya magtrabaho ngayon. Higit 30 taong gulang na siya. Oras na upang lumaki. Tsak na pagtanto niya na kailangan niya magtrabaho ng gusto araw-araw. Diyan lang kayo manghula. At mabibigla kayo sa magagawa nitong si Aki. Kapag yumaman ako, tingnan natin kung ano magiging ugali nyo. Maghintay lang kayo. Maiinggit din kayo sa akin. Nakarating na ako sa isla. Naglakbay ng libu-libong milya ng dagat. Ngunit wala naman ako makitang islang may isang mata. Nagsisinungaling lang ba sila? At sino naman sa mundong ito may isang mata? Kung meron, edi narinig ko na sana. Naku, naloko na ako. Nandito na rin lang naman ako. Tingnan natin kung anong meron. Ngunit mukhang kakaiba ang isang ito. Kakaiba rin ang mga pananim. Maligayang pagdating, panauhin, mula pa sa malayo. Ang taong isang mata, tunay na isang lalaking may isang mata. May malaking mata siya sa gitna ng noo. Hindi ko pinabayaan ng Diyos ang kapalaran. Ito mismo ang lugar na kailangan ko puntahan. Ito ang isang tunay na may isang mata. Buti na lang, dumating ang nag-iisang ito, ang lalaki ito. Kaya manang lumapit sa akin. Maligayang pagdating, mahal na panauhin. Ako ang palakaibigang sugo ng islang may isang mata. Maligayang pagdating sa paraiso ito. Ay, ito talaga ang islang may isang mata. Nakarating din ako sa wakas. Hinahanap ko ang islang ito sa gitna ng malawak na dagat. Nang ilang araw na, sa wakas, natagpuan ko rin. Sinadya mo bang maghanap ng isla namin? Narinig ko ang mga tao na nagsasabi na sa labas ng dagat, merong isang isla na tinatawag na islang may isang mata. Dahil sa kuryosidad, nandito ako para hanapin ang lugar na ito. Napakaraming isla ang mapupuntahan ko at nagsimulang isipin na hindi totoo ang islang ito. May mga taong may alam pala sa islang ito. Akala ko walang makakalam sa lugar na ito. Dahil wala pang nakakapunta rito. Alam ng lahat ang islang ito. Ngunit narinig pa lang nila, wala pang nakakakita. Kung gayon, ikaw lang ang unang nakakita sa lugar na ito. Sa ibang pagkakataon, maaari mong sabihin sa lahat ang tungkol sa amin. Naku, ang galing! Sa loob ng maraming taon, lagi kong nais na makatagpo ako ng isang magandang taong tulad mo. Kahit na gaano pa kalayo, nagpunta ako sa lugar na ito.
Ang bait mo naman. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nakakita ako ng napakagandang taong tulad mo. Meron kang dalawang mata na magkaiba sa amin, nag-iisang mata lamang sa noo. Ang lugar kung saan ako nakatira, ang lahat ng may dalawang mata tulad ko. Ngunit ang mga mata ay maliliit. Hindi kasing laki ng sayo. Ang laki ng mata mo, tingin ko'y napakalinaw nito. Hindi ko alam kung kasing linaw sa inyo ang nakikita namin. Pero nakakakita kami ng higit sa 10 milya. Ang maliit na bangka sa baybayin ay nakita namin. Ang galing talaga. Ang galing. Talagang malayo yun. Dalawa ang mata ko pero hindi ko masyadong nakikita. Matutuwa ang mga yun kung makikita nila ang isang tulad mo. Handa na ang bangka. Taos puso ako nag-aanyaya sa iyo na bisitahin ang aking bayan. Ito lamang ang aking nais. Hindi ka ba natatakot na makita ako? Bakit? Sa kabaliktaran, ako ay nagagalak. Bihira ako magkaroon ng pagkakataong makakita ng isang taong may isang mata. Lahat tayo ay tao, ngunit magkaiba ng uri ang mata mo. Bakit kailangan magmadali? Talagang pinahalagan ko ang iyong magiliw na imbitasyon. Pero bago ang lahat, taos puso ko kayong inaanyayahan na dumalaw muna sa aking bahay. Kung malalaman ito ng pamilya ko, matutuwa sila. Tungkol dito? Malayo-layo ang narating mo. Pagod at gutom ka, hindi ba? Malapit lang naman ang bahay ko. Ilang hakbang lang para makarating doon. Nakarating ka na ba sa islang ito? Tingnan mo. Hindi ko alam kung iba ang buhay dito sa tinitiran mo. Dahil hindi tayo pareho. Marahil, iba-iba din ang pamumuhay. Kakaiba yun. Hindi ako nakahanap ng lalaking may isang mata. Ngunit kusang loob din niyang dinala ang kanyang sarili sa akin nang hindi nag-aaksaya ng oras sa pagtatakda ng anumang bitag. Paano kung may masama siyang balak sa akin? Galing ka sa napakalayong lugar. Magpahinga ka muna at kumain. Tsaka gusto kong yayain ng buong pamilya ko na sasama sa atin. Magaling. Hindi ko inaasahan na gusto niyong dalhin ang buong pamilya niya. Mas maayos yun. Totoong sinusundan ng swerte si Aki. Kung saan-saan dinidinig ang mga panalangin ko ngayon. Paano ako tatanggi? Kusa kang nagyaya. Tara! Masaya akong tumuntong sa iyong pintuan. Isang karangalan para sa akin ang makilala ang iyong pamilya. Ilang araw na lang, uupo na kayo ng pamilya mo sa isang saradong hawla na dinisenyo nitong si Aki. Para makita ng lahat, bubuhos ang ginto sa aking bulsa mula sa kung saan-saan. Tingnan ninyo kung sinong dinala ni Bunso. Tingnan ninyo. Diyos ko po, kakaiba ang itsura niya. Meron siyang dalawang maliit na mata sa kanyang noo. Yon ang ganap na naiba sa atin. Hala, isang lalaking may dalawang mata nagtungo sa aming pintuan. Ang mga mangangalakal nung nakarang araw ay natakot sa aming napakabilis. Wala kaming sapat na oras upang tingnan silang mabuti. Sa wakas, dumating ang tangang ito. Matagal ko nang narinig ang kwento ng mga taong may dalawang mata. Tingnan mo, kakaiba ang dalawang mata niya. Bakit may dalawang mata ang mga mata niya? Anong ginagawa ng mga ito? Ang sama ng mukha nila. Mukhang sasaktan nila ako. Tingnan mo kung gaano siya nakakaasiwa. Huwag kang takot na takot siya at naihi. Ano pang hinihintay mo? Itali mo na siya at ilagay sa hawla upang ipakita sa madla. Kikita tayo ng marami. Hindi ko inaasahan na ganito siya katanga. Sinabihan ko lang siya na maganda at sumama na kaagad. Ang swerte naman natin ngayon at nahanap natin ang lalaking ito. Hindi na natin kailangan pang mag-alala tungkol sa pera. Ayos! Hindi, bitiwan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako! Matatapos na ang miserableng buhay namin! Sino ba naman ang hindi gustong gumastos para makakita na nag-iisa ng pangit na lalaki may dalawang mata?
Yayaman tayo kaagad! Halina, tingnan ninyo, bilis! Tingnan ninyo ang nag-iisang yaman ng mundo. May 2 mata sa kanyang noo. Isang ginto lang ang kailangan upang makakita at mahawakan ang nilalang na ito. Halina kayo! Tingnan nyo, 2 ang mata. Oh, nakakatuwa. Sapat ng isang mata. Bakit kailangan pa magkaroon ng isa pa? At napakaliit ng 2 mata niya. Naku, kakaibang lalaki. Talagang may 2 mata siya. Sulit ang bawat barya. Dapat nating ipagkalat ang balitang ito na mamulat ang kanilang mga mata. At tanga ko, kagagawin ko ito. Kung gusto niyong hawakan ang mga mata niya, gawin niyo lang. Kumukurap din ang mga mata niya gaya ng sa atin. Isang salapi lang ang halaga nito.